Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang batang lalaki na si Dexter na lumaki sa kahirapan ngunit hindi nawalan ng kabutihan sa kanyang puso. Isang araw ay natagpuan ni Dexter ang isang sugatang ibong maya na naging simula ng pagbabago sa kapalaran nila ng kanyang lolo Ernesto. Ngunit ang swerteng natamo nila ay may kaakibat palang panganib dahil sa isang aswang ang nagnanais na makuha ang isang bagay na hawak ng maglolo. Magagawa kayang protektahan ni Dexter ang buhay nila ng kanyang lolo mula sa isang kampon ng kadiliman na ang puso ay puno ng inggit at kasakiman. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Lolo, ano po yung isinalang niyo po sa lutuan natin? May pagkain na po ba tayo? Nakadilihensya na po ba kayo ng bigas? Hindi pa, Dexter. Yung isinalang ko ay mainit na tubig lang. Ano po, Lolo? Mainit na tubig? Bakit po kayo nagiinit ng tubig? Kahit kape at asukal nga po wala na po tayo. Huwag niyo pong sabihin na mainit na tubig lang po ang ilalaman natin sa ating tiyan. Ganun po ba? Para lang yun may makitang usok ang mga kapitbahay natin. Kaya ako ginawa yan. Para isipin nila na meron tayong niluluto. Ayoko kasing isipin nila na palagi na lang tayong walang pagkain dito. Di ba, Lolo? Yun naman po talaga ang totoo. Talaga namang palagi po tayong walang pagkain. Ay nako, ayoko kasi na kinakawaan tayo, apo. Nasa baba na nga tayo, kaya ayoko namang mas bumaba pa ang tingin ng mga tao sa atin. Pero Lolo, hanggang kailan po ba tayong ganito? Pakiramdam ko po tuloy ay pinabayaan na po tayo ng Diyos. Palagi naman po tayo nagsisimba tuwing linggo. Tapos, gabi-gabi po tayo nagdadasal. Pero bakit parang hindi naman po tinutupad ng Diyos ang mga dasal po natin sa Kanya? Alam mo, Dexter, lahat ng kasagutan sa ating problemang pinapasan ay may tamang proseso at panahon. Magtiwala lamang tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Saka, tignan mo ang mga ibon, Dexter. Napapansin mo ba? Hindi sila nagtatanim o nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng ating Panginoon. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Kaya manalig ka lang, apo. May magandang plano ang Diyos para sa ating dalawa. Malungkot na napabuntong hininga ang batang si Dexter habang nakatingin sa kanyang lolo Ernesto. 2:00 na ng hapon pero wala pa rin silang tanghalian. Noong nakaraang gabi naman ay nilagang kamote ang kanilang hapunan. Kaninang umaga ay wala silang kinain. Kaya naman pagsapit ng tanghalian ay kumakalam na talaga ang sikmura ng batang si Dexter. Nanghihina na siya dahil sa labis na gutom. Simula nang isinilang si Dexter ay hindi pa siya nakakaranas ng marangyang pamumuhay. Namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Ang kanyang ama naman ay nangakong magtatrabaho sa Maynila, kaya
iniwanan siya nito kay Lolo Ernesto nung sanggol pa lamang siya. Ngunit hindi na sila binalikan ng kanyang ama. Hindi na ito nagparamdam hanggang sa malaman nila na meron na pala itong bagong pamilya sa Maynila at tuluyan ng kinalimutan si Dexter. Si Lolo Ernesto na ang nag-alaga kay Dexter. Pinag-aral siya nito, pero nung nasa grade 3 na siya, ay hindi na nito kinayang pag-aralin siya, kaya napilitan siyang huminto. Sa kabila ng hirap at pagsubok sa buhay, ay tinuruan si Dexter ng lolo niya na maging madasalin, kaya lumaki siya na may malaking pananampalataya sa Diyos. At kahit mahirap ang buhay nila, ay hindi nawala sa kanila ang pagtulong, lalo na sa mga hayop. Habang nakahiga si Dexter sa banig, ay tinawag siya ng kanyang lolo Ernesto. Dexter! Halika rito iyo. Lumapit ka sa akin. Ang mabuti pa magdasal tayo. Agad na tumayo si Dexter mula sa pagkakahiga. Humarap sila ng kanyang lolo sa maliit na altar na nasa gilid ng kanilang kubo at sinimulan na ni Lolo Ernesto ang pagdadasal. Aming Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin ng aking apo. Huwag mo kaming pababayaan. Mas palakasin mo ang aming loob, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Naniniwala po kami sa inyong magandang plano para po sa aming dalawa. At sana po dumating na po ang araw na hindi po kami magugutom. Busugin mo po kami ng iyong mga salita. Amen. Matapos magdasal, ay umupo ang maglolo sa tabi ng altar. Matagal silang nakatitig sa kawalan, habang ramdam pa rin ni Dexter ang labis na gutom. Lolo, kailan po kaya natin mararanasan yung meron po tayong 3 ulam? Anong 3 ulam ba ang gusto mo kung sakali? Sige nga. Gusto ko po yung meron po tayong fried chicken. Tapos, meron po tayong sinigang na baboy. Tapos, yung pangatlo po, siguro po, yung crispy pata. Yun po yung gusto ko. Aba, masarap nga yan Kaya lang baka sumakit ang batok ko kapag kumain ako ng maraming crispy pata. Eh di, tikim-tikim lang po kayo, Lolo. Yung sinigang na baboy na lang po sa inyo. Hayaan mo, Dexter. May awa din ng Diyos sa mga kagaya nating dukha. Alam ko darating ang araw na makakaangat din tayo sa ating kinalalagyan. Basta't huwag mong kakalimutan ang maging madasalin at mas tatagan mo lang ang pananampalataya sa ating Panginoon. Marahang tumango si Dexter bilang tugon sa kanyang lolo Ernesto. Muli siyang huminga ng malalim habang tumatakbo sa isip niya ang masasarap na pagkain na gusto niyang kainin kapag nangyari na ang ipinagdadasal niya. Lumipas ang buong araw na yon na puro tubig lang ang inilaman ni Dexter at Lolo Ernesto sa kanilang sikmura. Kinaumagahan ay umalis si Lolo Ernesto upang magdilihensya ng kanilang makakain, habang si Dexter naman ay nanghihinang naupo sa hagdan ng kanilang kubo. Pinanood niya ang mga batang masayang naglalaro ng patintero sa labas ng kanilang bakuran. Masigla ang mga yon at puno ng enerhiya. Tignan mo sila, oh. Paniguradong busog sila. Kaya
may lakas sila para maglaro ng ganyan. Gusto ko sana sumali sa kanila. Kaya lang, nangihina naman ako sa gutom. Sana talaga pagbalik ni Lolo, may dala na siyang pagkain. Kahit ano, okay na yun. Basta't may mailaman lang kami sa sikmura namin. Hindi pangarap ni Dexter na yumaman sila ng sobra. Ang gusto niya ay yung makakain lang sila ng 3 beses sa isang araw. Yung hindi na nila poproblemahin pa ang pera. Gusto rin niyang makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. Pangarap niyang maging isang architect dahil mahilig siyang mag-drawing. Minsan ay iginuguhit niya ang bahay na pangarap niya para sa kanila ni Lolo Ernesto. Aminado siya na matanda na ang Lolo Ernesto niya, na bago sana ito lisanin ng mundo ay makatikim man lang ito ng maginhawang pamumuhay. Hindi na alam ni Dexter kung gaano siya katagal na nakaupo sa kanilang hagdan. Maya-maya pa ay nagliwanag ang mukha niya nang makita niya na paparating na si Lolo Ernesto na may bitbit na isang plastic bag. Nakangiti ang matanda habang papalapit sa kanya. Tinalubong ni Dexter ang lolo niya at nagmano siya rito. Lolo, mano po? Lolo, ano po yung dala nyo? Aba, mukhang pumaldo po kayo ngayon ah. Doon na muna tayo mag-usap sa loob. Sigurado kong matutuwa ka sa mga ipapakita ko sa iyo. Dali, madali ka po. Masyado naman po kayong pasuspense, Lolo. Pagpasok nila sa kanilang kubo, ay sabay silang naupo sa kawayang sahig. Isa-isang inilabas ni Lolo Ernesto niya ang mga laman ng dala nitong plastic bag. Meron doong bigas, mga dilata, instant noodles, kape, asukal at ilang piraso ng itlog at tinapay. Wow! Lolo! Ang dami naman po niyan. Teka, wala naman pong bagyo o sunog ah. Bakit po may relief goods kayong nakuha? Teka, Lolo, wag niyo pong sabihin, ninakaw niyo po yan. Lolo, sabihin niyo po sa akin, ninakaw niyo po ba yan? Pambihira ka. Sa pagkakakilala mo sa akin, kaya ko bang magnakaw? Hindi po. Yun nga po. Saan po ba galing ang mga yan? Bakit ang dami-dami? Kay Don Claudio. Napadaan kasi ako sa bahay niya. Tapos, sakto na namimigay siya ng mga ganito. Birthday daw niya kasi. Narinig ko na imbis na maganda siya, ay namigay na lang siya ng grocery sa mga tao dito sa atin. Aba, talaga po. Ang bait-bait po talaga ni Don Claudio. Alam niyo po, Lolo, kapag yumaman po tayo, ay gagayahin ko po siya. Tutulong din po ako sa mga nangangailangan. Sigurado ko, napapayamanin ka ng Diyos kasi magandang hangarin mo, iyo. Pero mamaya na tayo magkwentuhan. Alam kong nagugutom ka na, kaya magluluto na muna ako. Teka, ano ba gusto mong ulamin sa mga ito? Lolo, kung pwede po sana yung corned beef po na may itlog. Ang tagal ko na pong hindi nakakakain nun Paborito ko po yun O sige, sige. Pagbibigyan ko yung gusto mo. Inayos na ni Lolo Ernesto ang mga nakuha nito kay Don Claudio at nagtungo na ito sa likod ng kubo upang makapagluto. Kahit paano ay sumaya na si Dexter dahil alam niya na may makakain na sila sa mga araw na dadaan. Tahimik siyang nagpasalamat kay Don Claudio dahil sa kabutihan ng puso nito, lalo na sa mga nangangailangan na kagaya nila. Kilala si Don Claudio sa baryo nila.
Hindi lang dahil sa mayaman nito, kundi dahil sa pagiging bukas ng puso nito sa pagtulong sa mga mahihirap. Dayo si Don Claudio sa baryong yon. Sa pagkakaalala ni Dexter ay halos 5 taon na ang nakararaan nang dumating doon ang mayamang lalaki. Bumili ito ng malaking lupa roon at pinatayuan nito ng malamansyon nitong tahanan. Ang ibang bahagi naman ng lupa nito ay ginawa nitong taniman ng palay na nagbigay ng trabaho sa ilang mga taga roon. Matapos kumain ng corned beef na may itlog, ay isang malakas na dighay ang pinakawalan ng batang si Dexter. Napahima siya sa kanyang tiyan dahil sa labis na kabusugan. Wow, grabe! Ang sarap po talaga ng luto niyo, Lolo. Ang dami ko po tuloy nakain. Bundat na po ako. Hindi na po ako makahinga dahil sa sobrang kabusugan. Sulitin mo na yan at minsan lang naman tayong mabusog. Kaya nga po, Lolo eh. Pero sana po, Lolo, palagi na po tayong ganito. Saka sana, araw-araw birthday po ni Don Claudio para palagi rin po siyang namimigay ng grocery. Aba, Apo, hindi naman yata maganda na ganyan ang mangyayari. Kapag kasi palaging may tumutulong sa isang tao, ay hindi na siya matututong magsumikap sa kanyang buhay. Oo, maganda na may mga taong kagaya ni Don Claudio na tumutulong sa mga kagaya natin. Pero kung palagi nating iaasa ang pagkain na kakainin natin, ay baka maging tamad naman tayo. Tama po kayo. May punto pong sinabi niyo, Lolo. Pero, nakapagtataka lang po, paano po kayang yumaman si Don Claudio, no? Totoo po kaya yung sinasabi ng ibang tao na gumagawa ng illegal si Don Claudio, kaya sobra pong yaman niya? Hindi ko rin alam. Pero Apo, hindi maganda na nakikinig ka sa mga chismis na naririnig mo sa iyong paligid, lalo na kung ito ay paninira sa ibang tao. Wala tayong karapatan na husgahan ng isang tao, lalo na't wala tayong alam sa kwento ng buhay niya. Sinabi ko lang naman po yung narinig ko at hindi naman po ako naniniwala sa kanila, Lolo. Gusto ko lang pong malaman kung paano po naging mayaman si Don Claudio para gagawin ko din po kung ano po ang ginawa niya para yumaman din po tayo. Sigurado ko na nagsumikap sa buhay si Don Claudio, Apo. Kaya siya mayaman ngayon. Siguro naging matipid siya sa pera at ginamit niya ang pera niya sa mabuting paraan. Mukhang ganyan na nga po, Lolo. Pero sana po, masolusyonan din ng pera ni Don Claudio ang nangyayaring hindi maganda dito sa baryo natin. Halos linggo-linggo na lang pong may natatagpo ang bangkay dito. Hindi naman responsibilidad yan ni Don Claudio, Apo. Ang mga pulis ang dapat na magbigay ng solusyon sa bagay na yan dahil sila ang may katungkulan. Mukhang sumuko na po kasi ang mga pulis sa pag-iimbestige. Parang naging normal na po sa kanila na may pinapatay po dito sa atin. Para kasing pati sila ay natatakot na rin po. Lolo, totoo kaya yung sinasabi ng iba na may aswang daw po dito sa atin? Aba, yan naman ang hindi ako sigurado. Pero Lolo, sabihin niyo nga po, totoo po ba ang mga aswang? Abay, oo. Totoo ang mga aswang. Abay, totoo niyan. Nung bata pa ako, ay nakakita na ako ng manananggal. Ha? Manananggal? Totoo po, Lolo? Parang hindi niyo pa po naikikwento sa akin yan. Lo, ikwento niyo po sa akin. Dali na, Lo. O sige, makinig ka. Nung manganganak kasi ang nanay ko, sa bunso naming kapatid,
ay may manananggal na aligid-aligid sa bahay namin. Tapos yun, lumabas kami ng tatay ko at pinagmumura niya yung manananggal. Ayun, umalis yung manananggal. Galit kasi sila kapag minumura sila. Parang gusto ko tuloy makita po ang aswang, Lolo. Ay nako, wag mo nang pangarapin. Ang mabuti pa, ay hugasan mo na itong pinagkainan natin. Sige na. Lolo, pwede po bang maglaro po ako pagkatapos ko pong hugasan ng mga pinagkainan natin? Abay, oo naman na po. Walang problema. Basta't huwag ka magpapatuyo ng pawis. At saka, huwag mong kalilimutan na magsisimba tayo mamayang 5:00 ng hapon. Hindi niyo na po kailangang ipaalala po sa akin yan, Lo. Alam ko po na linggo po ngayon. Inulo ni Lolo Ernesto ang buhok ng apo niyang si Dexter habang nakangiti. Niligpit na ni Dexter ang pinagkainan nila at dinala yun sa batalan upang doon hugasan. Kung ang iba ay naiinis o tinatamad kapag naguhugas ng pinagkainan, si Dexter ay hindi. Para sa kanya, ang paghuhugas ng pinagkainan ay isang senyales na meron silang kinain ni Lolo Ernesto, kaya ang gawain na yon ay hindi niya kinatamaran kailanman. Matapos hugasan ang pinagkainan, ay napansin ni Dexter ang 3 ibon na nakadapo sa bintana malapit kung saan sila natutulog. Alam niya na mga maya ang mga ibon na yon. Isa sa mga ibon ang kumuha ng atensyon niya dahil may kakaiba yung marka sa dibdib nito. May hugis bituin yun sa dibdib na kulay dilaw. Teka, mukhang nagugutom kayo ah. Sandali lang mga ibon ah, at ikukuha ko lang kayo ng kanin. Meron pang natira sa kaldero namin. Sandali, maghintay kayo dyan. Kumuha ng kanin si Dexter sa kaldero nila at inilagay niya yon sa kanyang palad. Marahan siyang lumapit sa mga maya habang nakaunat ang kanyang braso. Napangiti siya sapagkat hindi lumipad palayo ang mga ibon. Bagkus ay dumapo pa ang mga yon sa kanyang palad at tinuka ang kanin na mga nakadikit doon. Maya-maya pa ay lumabas na si Dexter upang makipaglaro ng patintero sa mga kalaro niya. Masigla siyang nakipaglaro at wala siyang panghihinang naramdaman dahil ng mga oras na yun ay may laman na ang kanyang tiyan. 1 oras bago sumapit ang 5:00 ay umuwi na siya at nagpahinga. Naligo na siya at pagkatapos ay nagbihis. Maya-maya ay naligo na rin si Lolo Ernesto at nagbihis ng damit nito na isusuot kapag nagtutungo sila sa simbahan. Ilang minuto bago sumapit ang 5:00 ng hapon ay naglakad na ang maglolo patungo sa maliit na simbahan sa kanilang baryo. Pagdating sa simbahan ay naupo sila sa unang hanay ng mga upuan. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang misa. Nabalot ng takot ang buong simbahan nang banggitin ng pari ang tungkol sa sunod-sunod na pagpatay na nangyayari sa kanilang lugar. Ayon sa pari, halos linggo-linggo ay may nawawala o natatagpo ang patay sa lugar nila at labis na nakakabahala ang bagay na yon. Sinabi rin ito na dapat ay manatiling kalmado ang mga tao at huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi na may aswang sa kanilang baryo. Habang nakaupo at nakikinig, ay hindi naman maiwasang kabahan ni Dexter. Naalala niya ang mga bulungan ng matatanda sa tindahan at mga kapitbahay nila na nagsasabing may nilalang na umaatake sa mga hayop at tao sa gabi. Bagamat pinipilit niyang huwag matakot,
ay hindi niya mapigilan ang panlalamig ng palad niya habang palihim na sumusulyap sa paligid ng simbahan. Tahimik lang si Lolo Ernesto sa tabi niya, pero ramdam ni Dexter na maging ito ay nababahala na rin. Matapos ang mahigit 1 oras na misa, ay lumabas na si Dexter at Lolo Ernesto. Bago sila lumabas, ay nakita ni Dexter na kausap ni Don Claudio ang pari at may inabot ito na puting sobre na alam niyang pera ang nasa loob. Lo, nakita niyo po ba yung inabot ni Don Claudio kay Father? Ang kapal po ng sobre. Mukhang pera po ang laman nun. Siguro po, ilang libo din po yun, no? Para yun sa simbahan na po. Para maipagawa ang ating simbahan dito. Hindi mo ba napapansin? Simula nang dumating dito si Don Claudio, ay unti-unti nang napapagawa ang ating simbahan. Yun ay dahil sa madalas na pagbibigay ng donasyon ni Don Claudio. Kaya naman napakalaki talagang bagay na merong isang Don Claudio ang ating baryo. Maswerte tayo dahil sa kanya. Kaya po sigurong lalong pinagpapala po si Don Claudio kasi palagi rin siyang tumutulong po sa lahat. Tama ka dyan, Dexter. Natubok mo. Kung ano kasi ang itinutulong natin sa iba, ay bumabalik din ng masigit pa. Kaya kapag yumaman na tayo, dapat din tayong tumulong sa mga nangangailangan. Hindi dahil may kapalit, kundi dahil yun ang kinakailangan. Nang nasa labas na ng simbahan sina Dexter, ay napahinto siya nang may narinig siyang pagsiyap ng ibon. Oh, Apo! Bakit ka tumigil sa paglalakad? May nakalimutan ka ba sa simbahan? Hindi po, Lo. May naririnig po kasi akong sumisiyap na ibon eh. Ano ka mo? Aba, oo nga, Saan kaya nanggagaling yun? Hinanap ni Dexter ang sumisiyap na ibon. Base kasi sa huni na naririnig nila, ay tila nahihirapan ang ibon. Hanggang sa nakita ni Dexter ang isang ibon na nasa loob ng makapal na tanim ng rosas sa harapan ng simbahan. Hindi yun makaalis doon dahil sa halos magkakadikit na mga sanga na may halo pantinik na tumutusok sa iba't ibang bahagi ng kawawang ibon. Hindi makapaniwala si Dexter dahil ang ibong maya na yun ay ang parehas na ibon na pinakain niya kanina. Natandaan niya ito dahil sa marka nito sa dibdib na hugis bituin. Lolo, hindi po ako maaaring magkamali. Yan po yung ibong maya na pinakain ko kanina sa bahay. Paano mo naman nasabi yun, Apo? Halos magkakamukha lang naman ang mga maya. Tignan niyo po yung hugis star po na marka sa dibdib niya, Lo. Yan po yung palatandaan ko sa kanya. Hindi nga po ako pa pwede magkamali. Siya po yun. Hugis star? Aba, oo nga no. May kakaiba siyang marka sa dibdib. Hugis bituin. Aba, kakaiba ang ibong maya na yan. Pero Lo, mamaya na po tayo mag-usap. Baka kung nakakapagsalita lang po yung ibong maya na to sasabihin niya po sa atin na mamaya na kayo magkwentuhan. Tulungan niyo muna ako. Maingat na kinuha ni Dexter ang maya mula sa gitna ng mga matitinik na sanga ng rosas. Ilang beses siyang natusok ng mga tinik pero tiniis niya yon dahil ang tanging nasa isip niya ay ang mailigtas ang ibong maya. Hindi nagtagal ay nagtagumpay ng nakuha ni Dexter ang ibong maya. Labi siyang naawa sa ibon dahil bali ang isa nitong pakpak at may mga sugat din sa katawan mula sa tinik ng rosas. Ay nako, tignan mo. At nang dahil sa pagliligtas mo sa maya na yan, ay may mga sugat ng kamay mo dahil sa tinik.
Baka ma-infection pa yan. Okay lang po yun, Lo. Kaya ko naman pong tiisin ang sakit eh. Pero mas nakakaawa po ang ibong Maya na to, Lo. Ang dami niya pong sugat at bali pa po ang kaliwang pakpak niya. Baka po tinirador siya ng konsino. Tapos dyan po siya bumagsak sa mga rosas. Ano nang balak mo ngayon sa ibon na yan, Apo? Alam mo pwede nating i-adobo yan. Halalo, grabe ka naman po. Hindi ka na po naawa sa ibon. Akala ko po ba dapat po maging mabait po tayo sa mga hayop. Nagbibiro lang naman ako, Apo. Pinapangiti lang kita. Saka, sa liit ng ibon na yan, ay baka hanggang liid lang natin yan. Lolo, pwede po ba natin siyang alagaan? Tapos po kapag magaling na po siya, ay papakawalan po natin. Baka kasi mamatay siya kapag wala pong nag-alaga sa kanya. Baka kainin po siya ng pusa kapag iniwanan po natin siya dito. O sige, walang problema. Kung yan ang gusto mo. O siya, tara na. At umuwi na tayo para makapagluto na tayo ng hapunan. Napatalon sa tuwa si Dexter at hindi sinasadya na sa pagtalon niya ay isang lalaki ang kanyang naatrasan. Pagharap niya ay nanlaki ang mga mata niya nang malaman na si Don Claudio pala ang naroon. Nako, pasensya na ho kayo, Don Claudio. Masyado kasing malikot ang apo ko Ayan, natapakan niya po ang sapatos niyo. Hayaan niyo po, pupunasan ko dahil nadumihan ng aking apo. Kinuha ni Lolo Ernesto ang panyo nito sa kanyang bulsa. Yuyuko na sana ito para punasan ng sapatos ni Don Claudio, pero agad na hinawakan ng mayamang lalaki ang balikat ng matanda. Lolo Ernesto, hindi na kailangan. Ako na maglilinis ng sapatos ko pag-uwi ko sa bahay. Isa pa, hindi naman sinasadya ni Dexter Ganyan talaga mga bata. Likas sa kanila ang malilikot. Baliwala lang ito. Nako, Don Claudio, ay nakakahiya naman po sa inyo. Alam ko hong mamahalin po sapatos nyo na yan. Huwag kang mahiya sa akin, Lolo Ernesto. Ayos lang ako. Hindi naman ako nasaktan. Sa ginawa na yon ni Don Claudio ay mas lalong humanga rito ang batang si Dexter. At Don Claudio, maraming salamat po doon sa grocery na binigay niyo po sa amin ni Lolo. Malaking tulong po talaga sa amin yon. Abay, walang anuman. Isang karangalan sa akin ang makapagbigay ng tulong sa inyo at sa mga tao dito sa ating baryo. Masaya ako kapag nakakatulong ako. Pero, Don Claudio, baka pwedeng lubos-lubusin niyo na po ang pagtulong sa amin. Baka po pwedeng mabigyan niyo po ng trabaho ang lolo ko para may regular na po siyang kinikita. Wala po kasing tumatanggap kay lolo kasi, yun nga po, matanda na po siya. Pero alam niyo, kahit matanda na po siya, mas malakas pa po siya sa kalabaw. Kayang-kaya pa po niyang mag-alaga ng mga halaman. Nahihiyang hinila ni Lolo Ernesto si Dexter at tinakpan ang bibig niya. Pasensya na po kayo, Don Claudio. Talagang madaldal lang ang batang ito. Huwag niyo na lang pong pansinin ang mga sinabi niya. Pero, Lolo Ernesto, totoo po ba yun? Walang tumatanggap sa inyo magtrabaho dahil sa inyong edad? Ay, Don Claudio, sa kasamaan palad po totoo po sinabi ng apo ko. Pero nauunawaan ko naman po sila dahil mas kinukuha po nila yung mas bata at mas malakas. Kung gaya ko na matanda ang kukunin nila, ay magiging matagal bago matapos ang trabaho. Ngunit kung kaya niyo pang magtrabaho, ay dapat hinahayaan nila kayong magtrabaho. Meron ganyang mas bata pa pero tamad namang magtrabaho at hindi inaayos sa mga gawain. Kung ganun magtungo ka sa bahay ko bukas. Mag-uusap tayo upang mabigyan kita ng trabaho, Lolo Ernesto. Totoo po ba yan, Don Claudio? Bibigyan niyo po ako ng trabaho? Oo naman po. O paano?
Hihintayin kita sa bahay ko bukas ng umaga. Mauuna na ako. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Maraming salamat po, Don Claudio. Matapos yun, ay naglakad na palayo si Don Claudio at sumakay na ito sa magara nitong kotse. Nakita mo na, Lolo? Talagang napakabait po ni Don Claudio. Siya lang pala ang makakapagbigay sa inyo ng trabaho eh. Dapat pala, noon ko pa yung sinabi sa kanya. Para dati pa, ay meron na po kayong trabaho. Tunay ngang napakabait niya, Dexter. Hulog siya ng langit sa ating lahat. At may nagawa ring maganda ang pagiging madaldal mo. Kaya dapat, sa unang sahod niyo po, pagluluto niyo po ako ng fried chicken, Lolo. Ako ang dahilan kasi kung bakit magkakaroon ka na po ulit ng trabaho. Saka ka na humiling niyan kapag sigurado nang magkakaroon ako ng trabaho. Lolo, sigurado na po yan. Si Don Claudio nga po mismo nagsabi, di ba? Wala naman po siguro sa pagkatao niya ang magpapaasa at magsisinungaling. Sobrang bait po niya, di ba? Oo na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Pero umuwi na muna tayo. At baka nakakapagsalita lang yung ibon na hawak mo eh. Kanina pa yan nagrereklamo. Ay, nakalimutan ko. Oo nga pala, pasensya ka na ha. Kung nakalimutan ka namin, Tala. Teka, Tala? Pinangalanan mo yan na Tala? Opo, dahil po sa marka niya po sa dibdib. Bagay naman po sa kanya, di ba? Oo, bagay na bagay. Halatang pinag-isipan mo pangalan niya. Napangiti si Lolo Ernesto at saka sila naglakad pauwi sa kanilang kubo. Hindi na itago ni Dexter ang saya dahil sa wakas ay magkakaroon na ng regular na trabaho ang kanyang Lolo Ernesto at nagdasal siya na sana ay yun na ang maging daan upang kahit papano ay makaraos sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagka-uwi ni na Dexter at Lolo Ernesto mula sa simbahan ay agad nilang inasikaso ang ibong Maya na nakuha nila sa labas ng simbahan. Maingat na inalis ni Lolo Ernesto ang mga maliliit na tinik ng rosas na nakabaon sa ibon habang si Dexter naman ay naghanda ng mainit-init na tubig at malinis na tela. Nilinis at ginamot nila ang mga maliliit na sugat ng ibon at binalutan ang nabaling pakpak nito gamit ang maliit na patpat at telang puti. Matapos gamutin, ay inilagay ni Dexter ang ibon sa isang lumang hawla na matagal nang nakatabi sa kanilang silong ng bahay. Dati yung kulungan ng alaga niyang ibon na pinakawalan niya ilang taon na ang nakakalipas. Nilinisan niya ng gusto ang hawla at nilagyan ng dayami sa loob. Inilagay niya sa loob ng hawla ang napulot niyang ibong Maya at inilagay yon sa tabi ng bintana kung saan may tama ng araw. Tahimik siyang naupo sa harap ng ibon at pinagmasdan yon habang dahan-dahang pumipikit ang mga mata nito sa pagod at sakit. Tala, huwag kang mag-alala. Kapag magaling ka na at kaya mo na uling lumipad, ay papakawalan ka rin namin ni Lolo. Pero sa ngayon, magpapagaling ka muna ha. Kaming bahala sa'yo. Aalagaan ka namin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Dexter at umasa siya na mabilis ang paggaling ng ibon upang muli na yung makalipad ng malaya. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal ng nilagang saging at kape, ay naghanda na si Lolo Ernesto sa pagpunta sa bahay ni Don Claudio. Napansin ni Dexter na kinakabahan ang matanda habang sinusuklay nito ang manipis nitong buhok sa harapan ng maliit na salamin na nakasabit sa kanilang dingding. Lolo, teka, sandali nga lang po. Huwag po kayong kakabahan. Sigurado naman po ako na
Kung ano man po ang trabahong ibibigay sa inyo ni Don Claudio, ay kayang-kaya niyo po yun. Di ba? Kayo pa ba? Anong magagawa ko? Sa talagang kinakabahan ako, Apo eh. Ngayon lang kasi ulit may tumanggap sa akin para magtrabaho. Hinihiling ko na lang sana magawa ko talaga ng maayos kung anumang trabaho ang ibibigay sa akin ni Don Claudio. Nahihiya kasi ako sa kanya. Ay nako! O paano? Aalis na ako. Ikaw na muna ang bahala rito sa ating bahay. Huwag mong kalimutang bigyan ng tubig at pagkain si Tala. Tignan mo rin ang mga sugat niya at pahiran mo ng gamot na langis para matuyo ka agad. Okay po, ako na pong bahala rito. Lo, mag-iingat po kayo. Good luck po sa bago niyong trabaho. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Dexter sa kanyang lolo Ernesto bago yun tuluyang umalis. Inihatid pa niya ng tanaw ang matanda habang naglalakad yun palayo sa kanilang kubo. Nang nawala na sa paningin ni Dexter ang kanyang lolo Ernesto, ay sa kanya nilapitan ang ibong Maya na pinangalanan niyang Tala. Napansin niya na kahit paano naman ay naging masigla na ang ibon at nagagawa na nitong makatayo. Makalipas ang halos 2 oras, ay bumalik na si Lolo Ernesto. Agad na napansin ni Dexter ang maaliwalas na muka ng kanyang Lolo Ernesto, kaya nahinuha niya na may maganda itong ibabalita sa kanya. Lolo, kumusta po ang pakikipag-usap niyo kay Don Claudio? Mukhang maganda po ang kinalabasan na. Kitang-kita po sa ilatsa ng mukha niyo eh. Tama ka, Apo. Maganda talaga. Dahil may trabaho na ako. Wow, talaga po? Ano pong trabaho niyo kay Don Claudio? Hardinero. Ako ang mag-aalaga ng mga namumulaklak na halaman sa paligid ng mansyon niya. At bukas na ako magsisimula, Apo. Lingguhan daw ang sahod ko, kaya hindi na tayo mamamroblema sa pagbili natin ng pagkain. Kapag nakaipon na tayo, ay magpapakabit na rin tayo ng linya ng kuryente para hindi na tayo gumagamit ng gasera sa gabi. Ang galing! Magandang balita nga po yan, Lo. Sabi ko naman po sa inyo eh, matatanggap po kayo kay Don Claudio kasi nga, mabait siya. At ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, Apo. Kung hindi ka naging madaldal, ay hindi ako magkakaroon ng trabaho. Kaya yung fried chicken na gusto mo sa una kong sahod ay tutuparin ko. Yes! Sa wakas, makakakain na ulit ako ng fried chicken! Yahoo! Teka, maiba ko. Kumusta na pala ang ibong mayang si Tala? Ah, opo. Mukhang mas okay na po siya ngayon, Lolo. Nakakagalaw-galaw na po siya. Abay, mabuti naman kung ganon. Oo nga pala, huwag kang masyadong maging malapit dyan kay Tala, ha? At baka kapag kailangan mo na siyang pakawalan, ay mahirapan ka naman. Alam ko naman po yun, Lo. Alam ko po na kailangan nating pakawalan si Tala kapag kaya na po niyang lumipad. Sinunyapan ni Dexter si Tala at napangiti siya dahil nakatingin yun sa kanila ni Lolo Ernesto na parabang nakikinig yun sa pinag-uusapan nila. Simula nang magtrabaho si Lolo Ernesto bilang hardinero sa malawak na bakuran ni Don Claudio, ay madalas nang mag-isa si Dexter sa kanilang kubo. Maaga pa lang ay umaalis ang kanyang lolo at paggabi na ito nakakauwi. Kaya si Dexter na lamang ang naiiwan para maglinis, magluto at higit sa lahat ay ang alagaan si Tala. Araw-araw niyang pinapalitan ng malinis na tubig ang lalagyan sa hawla. Naguukay siya ng bulate sa likod ng bahay upang ipakain sa ibon. Unti-unting gumagaling ang pakpak at mga sugat ni Tala hanggang sa napansin ni Dexter na mas naging masigla na ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ay may kung anong lungkot ang bumalot sa dibdib ni Dexter. Habang pinagmamasdan niya kasi si Tala na palakas ng palakas, ay alam niya
sa sarili niya na malapit na ang araw na kailangan niyang pakawalan ito. Hindi niya ito pag-aari. Isa lamang itong panauhin na pansamantalang dumaan sa buhay nila. Sa unang sahod naman ni Lolo Ernesto ay tinupad nito ang ipinangako nito kay Dexter. Nang umuwi ito sa kubo isang gabi, ay may dala nga itong fried chicken na labis na ikinetuwa ni Dexter. Habang naghahain si Dexter, ay inutusan siya ni Lolo Ernesto na bumili ng isang bote ng malamig na soft drinks upang mas maging masarap ang kanilang hapunan. Tumalima naman kagad si Dexter at pagdating niya sa tindahan ay narinig niya ang kahindik-hindik na pinag-uusapan ng mga babae na naroon. Nang makabalik siya sa kubo nila, ay bakas sa mukha niya ang pagkabahala dahil sa kanyang narinig kanina. O Dexter, bakit parang pasan mo mundo sa itsura mo? Kulang pa ba ang fried chicken na pasalubong ko sa iyo? May gusto ka pa bang ipabili? Lolo Ernesto, narinig ko po kasi yung pinag-uusapan ng mga babae dun sa tindahan. Patay na raw po si Buboy. Ano ka mo? Yung anak ni Telma na madalas mong kalaro. Opo, Lolo. Siya nga po. Eh ano raw ang ikinamatay? Ano raw ang sakit? Hindi po siya namatay dahil sa sakit, Lo. Pinatay po siya. Ang sabi po ng isang babae sa tindahan, may umatake daw po na nakakatakot na nilalang kay Buboy. Habang naglalakad daw po siya pauwi kagabi. Nadala raw po siya sa ospital pero binawian na rin po ng buhay. Diyos ko, kaawa-awa bata. Napakabata pa niya para mawala. Pero apo, ano daw yung nakakatakot na nilalang na tinutukoy nila? Lo, aswang daw po. Ang sabi raw ng nakakita ay isang nilalang na may mahahabang kuko at matutulis na ngipin ang umatake kay Buboy. Lolo, ibig po pala sabihin totoong may aswang po dito sa lugar natin? Hindi agad nakapagsalita si Lolo Ernesto sa tanong na yon ni Dexter. Tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip habang bakas sa mukha nito ang labis na pagkabahala at takot. Kung totoo man na aswang nga ang may kagagawan sa pagpatay dito sa ating baryo, ay kailangan nating maging mas maingat simula ngayon na po. Huwag na tayong lalabas sa gabi, lalong-lalo ka na. Pero sana ay may gawin ng mga otoridad sa hindi magandang nangyayari dito sa ating baryo. Matapos yun, ay kumain na ang maglolo. Kahit masarap ang kanilang ulam, ay hindi halos yun malasahan ni Dexter dahil sa kalungkutan niya sa pagkamatay ng isa sa mga kalaro niya. Kasama na rin doon ang takot na baka isa sa kanila ni Lolo Ernesto ang maging biktima ng aswang na gumagala sa kanilang lugar. Matapos maghapunan, ay naghugas na si Dexter ng kanilang pinagkainan. Nasa isip niya pa rin ang pagkamatay ng kalaro niyang si Buboy. Maya-maya pa ay nakita niyang kinuha ni Lolo Ernesto ang isang malaking garapon na puno ng asin. Lumabas ang matanda at nagtaka si Dexter kung ano ang gagawin ng kanyang lolo. Kumunot ang noo ni Dexter. Inihinto muna niya ang ginagawa at sinundan si Lolo Ernesto sa labas. Naabutan niya itong nagsasaboy ng asin sa paligid ng kanilang kubo. Nagmamadali niya itong nilapitan. Lolo, akala ko po ba masamang nagsasayang ng pagkain? Bakit naman po itinatapon niyo ang asin sa lupa? Hindi ako nagsasayang, apo. Ginagawa ko to para kahit paano ay meron tayong proteksyon laban sa mga aswang. May nakapagsabi kasi sa akin noon na takot sa asin ang mga aswang. Kaya maganda na magsaboy ng asin sa labas ng bahay para hindi makalapit ang aswang sa bahay natin.
Ah, ganun po ba yun? Takot po pala sila sa asin. Akala ko po kasi nagsasayang po kayo eh. Medyo mahal pa naman po ang kilo ng asin ngayon. Pero, Lo, tanong lang, talaga po bang epektibo ang asin na panakot po sa aswang? Ang totoo, hindi rin ako sigurado, Apo. Ngunit mas maganda na ang may gawin tayo kaysa naman sa wala. At mamaya, bago tayo matulog, ay maglalagay din tayo ng asin sa gilid ng bintana at pintuan para dagdag proteksyon na rin. Nang sandaling yon, ay napagtanto ni Dexter na seryoso na talaga ang problema sa baryo nila dahil sa aswang. Hindi man sila sigurado kung aswang nga ba talaga ang totoong responsable sa mga pagpatay, ay naisip niya na mas kailangan pa rin nilang maging maingat ng gusto. Nang sumunod na umaga, ay naunang nagising ang batang si Dexter sa kanyang lolo Ernesto. Pagbangon niya, ay agad siyang napatingin sa hawla at namilog ang mga mata niya nang makita na masiglang lumilipad si Tala roon na parabang nais na nitong makawala. Napansin niya na mabilis na nitong naipapagaspas ang mga pakpak nito. Lo, gumising po kayo, Lo. Lolo, gising po. Ano ba yon, Dexter? Ay, oo nga pala. Abay, may trabaho pala ako ngayon. Hindi po. Tignan niyo po muna si Tala, Lo. Mukhang kaya na po niyang lumipad. Ano ka mo? Aba, oo nga no. Abay, nakakatuwa naman. Sa tingin ko pwede mo na siyang pakawalan ngayon. Magaling na siya. Bumagsak ang balikat ni Dexter. May lungkot siyang naramdaman nang mapagtantong kailangan niya ng pakawalan si Tala sa sandaling tuluyan na itong gumaling. Tila naramdaman ni Lolo Ernesto ang kalungkutan ni Dexter. Hinawakan nito ang kaliwang balikat niya at marahan yung pinisil. Apo, hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang magiging masyadong malapit kay Tala? Tignan mo, nalulungkot ka tuloy ngayon. Lolo, ang hirap po kasing hindi mapalapit sa kanya eh. Ilang araw po kasi natin siyang inalagaan. Ngunit hindi natin siya pwedeng ikulong habang buhay, Apo. Hindi sa hawla ang natural niyang tirahan. Ang mga ibon ay dapat na malayang nakakalipad. Alam ko po, Lo. Hindi ko lang po talaga maiwasang malungkot kasi wala na po tayong aalagaan. Alam mo, Apo, ganyan talaga ang buhay. May mga bagay na kailangan natin pakawalan dahil yun ang makakabuti para sa kanila. Sige na, Apo. Pakawalan mo na si Tala. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Dexter. Mabigat ang mga hakbang na lumapit siya sa hawla. Binuksan niya ang bintana at nang pumasok ang liwanag mula sa bahay, ay mas lalo niyang nakita kung gaano kasigla ang ibong Maya. Tala, pakakawalan na kita ngayon ha. Sana ay mag-iingat ka na. Kapag may titirador sa'yo, ay bilisan mo ang pag-ilag. Mag-iingat ka palagi, Tala. At sana kung naiintindihan mo ko, ay dalawin mo naman kami rito ni Lolo Ernesto. Marahang binuksan na ni Dexter ang maliit na pinto ng hawla. Agad namang lumipad palabas ang ibong Maya na pinangalanan niyang Tala. Lumipad yun palabas ng bintana. Sumilip sina Dexter at Lolo Ernesto sa bintana at pinanood nila ang mabilis na paglipad ni Tala hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanilang paningin. Lolo Ernesto, wala na po si Tala. Wala na siya, pero malaya na siya ngayon. Sigurado ko na labis siya nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang halos na nag-alaga sa kanya hanggang sa kaya niya nang lumipad. Huwag ka nang malungkot, Dexter. Ang isipin mo na lang ay makakasama na ni Tala ang pamilya
at mga kaibigan niya. Kahit paano ay gumaan ang bigat na nararamdaman ni Dexter sa sinabing yun ng kanyang lolo. Inisip niya na baka nga may pamilya ang ibong yun at dahil nakakalipad na ito ay makakapiling na nito ang mga mahal nito sa buhay. Inisip ni Dexter na hindi niya na muling makikita pa si Tala. Ayaw niya nang umasa na maaalala pa siya nito at babalik ito dahil baka masaktan lang siya. Ngunit kinabukasan, laking gulat niya nang makita si Tala na nakadapo sa bintana ng kanilang kubo. Hindi lang yun, may kasama pa itong 4 na ibong maya na tila ipinakikilala sa kanya. Masayang masaya si Dexter ng mga oras na yon at agad siyang kumuha ng bigas upang pakainin ang mga ibon. Ngunit napansin niya na si Tala ay hindi na tulad ng dati. Napakailap na ng ibong yun at hindi niya na yun mahawakan o malapitan man lang. Ganun pa man ay dama ni Dexter ang koneksyon nila sa isa't isa. Araw-araw ay bumabalik si Tala. Minsan ay nakadapo lang yun sa bintana at nakatingin sa kanya na parabang binabantayan siya. Isang gabi, habang naghahapunan sina Dexter at Lolo Ernesto, ay nakarinig sila ng huni ng ibon. Agad na tumingin si Dexter sa nakabukas na bintana at bumangon ng saya sa kanyang dibdib nang makita si Tala na nakadapo roon. Lolo Ernesto! Si Tala po! Nasaan? Aba, oo nga, hane. Napakagala naman ang ibon na yan at kahit gabi ay nagpupunta pa rito. Tumayo si Dexter sa upuan. Hindi siya masyadong lumapit kay Tala dahil alam niya na masyado na yung mailap. Naningkit ang mata niya nang may napansin siyang berding bato na nasa tabi ni Tala. Tinukayo ng ibong maya at nahulog ang kakaibang bato sa saig. Matapos yun ay lumipad na paalis ang ibon. Agad na nilapitan ni Dexter ang berding bato at kinuha yun. Halos kasing laki yun ng holen. May kakaibang kinang ang naturang bato at tila nahihipnotismo siya roon dahil hindi niya kayang alisin ang pagkakatitig niya roon. Napapitlag siya nang maramdaman niya ang kamay ni Lolo Ernesto sa kanyang balikat. Doon lang siya tila nagising. Apo, ano ba yung hawak-hawak mo? Ito po, Lo. Ito pong berding bato. Sa tingin ko po si Tala po may dala nito. Nakita ko po kanina na nasa tabi niya to tapos nahulog po. Patingin nga ako ng batong yan. Baka yan ay maibibenta natin. Ayoko po, Lo. Huwag po natin tong ibenta kasi bigay po sa akin to ni Tala O siya, hindi na akong hindi. Pabihira ka naman parang binibiro ka lang. Akin na, at titignan ko. Inabot ni Dexter ang berding bato kay Lolo Ernesto. Bumalik sila sa hapagkainan. Bagyang inilapit ng matanda ang kakaibang bato sa gasera upang makita nito yon ng maayos. Kapansin-pansin ang pagkunot ng noo ni Lolo Ernesto habang tinititigan ang kakaibang bato. Lolo, bakit po ganyan po ang reaksyon nyo? Ano po bang nakikita niyo po dyan sa bato? Ikaw nga ang tumingin dito, Apo. Sa paningin ko kasi, ay parang may kung anong gumagalaw sa loob nitong bato Kinuha ni Dexter ang berding bato at tinignan niya yon ng mabuti. Nakita niya na sa loob ng bato ay tila may maliliit na bultahe ng kuryente na mabilis na gumagalaw. Para yung maliliit na kidlat, kaya labis siyang namangha. Meron nga pong gumagalaw, Lo. Parang maliliit po na kidlat. Ano kayang klaseng bato yan, Apo? Hindi ko rin po alam, Lo. Pero itatago ko po to. Baka may dala po tong swerte. O sige, ikaw ang bahala. O siya,
tayo na't kumain at lumalamig na ang pagkain natin dahil sa batong yan. Bago bumalik si Dexter sa pagkain, ay inilagay niya ang berdeng bato sa maliit nilang altar. Nang maupo na siya at muling kumain, ay hindi niya maiwasang isipin kung ano nga ba talaga ang batong dinala ni Tala sa kanya. May pakiramdam siya na may kakaiba sa batong yun dahil noon lang siya nakakita ng isang bato na tila may nakakulong na kung anong enerhiya sa loob. Simula nang mapunta kina Dexter ang berdeng bato, ay tila nagbago bigla ang ikot ng kanilang mundo. Ilang araw ang lumipas at may dumating na kawani ng gobyerno sa bahay nila. Sinabi nitong napili si Dexter bilang isa sa mga benepisyo ng isang scholarship program para sa mga batang masisipag at mababait. Hindi man nila alam kung paano nangyari yon, ay buong puso nila yung tinanggap. Ilang araw lang ang lumipas, laking gulat ni Lolo Ernesto nang sabihin nito ni Don Claudio na tataasan nito ang sahod nito. Ayon kay Don Claudio, ay nakita nito ang sipag ng matanda, kaya karapat-dapat lamang na dagdagan niya ang sahod ng matanda. Mula noon, sunod-sunod na ang magagandang pangyayari sa buhay nila Dexter. Hanggang isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Dexter, ay napanaginipan niya si Tala. Sa kanyang panaginip ay nagsasalita ang ibong Maya at sinabi nito na may nakabaon na mga ginto sa tabi ng puno ng aratilis sa likod ng kanilang bahay. Kinaumagahan nang magising si Dexter, ay malinaw na malinaw sa isipan niya ang panaginip na yon. Kaya naman, nang umalis si Lolo Ernesto para magtrabaho, ay sinimulan niyang magukay sa tabi ng puno ng aratilis sa likod ng kanilang bahay. Habang naghuhukay gamit ang pala, ay biglang may dumating na napakaraming ibong Maya at dumapo ang mga yon sa puno ng aratilis. Nakita niya na isa sa mga ibong naroon ay si Tala. Nakatingin ng mga yon sa kanya na parabang pinapanood ang kanyang ginagawa. Tala, sana totoo yung sinabi mo sa akin sa panaginip ko. Sana nga, merong ginto dito. Humuni si Tala na parabang may nais itong sabihin sa kanya, pero hindi naman maintindihan ni Dexter. Ipinagpatuloy ni Dexter ang paghukay. Hindi pa man ganon kalalim ang nahuhukay niya, ay may matigas na bagay ng tinamaan ang kanyang pala. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya, ang sabay-sabay at walang tigil na paghuni ng mga ibong Maya sa puno ng aratilis. Mabilis na hinawi ni Dexter ang lupa at lumitaw ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Hinukay niya ang paligid ng naturang kahon at sa kanya yun inalis sa hukay. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang kahon. At yun na nga, nanlaki ang mga mata ni Dexter nang tumambad sa kanya ang napakaraming makikinang na gold bars. Diyos ko, totoo nga ang sinabi ni Tala sa panaginip ko. May ginto nga rito. Nangihinang napaupo si Dexter sa lupa habang nakatitig siya sa isang kahon ng ginto na nasa kanyang harapan. Pagsapit ng hapon ay dumating na si Lolo Ernesto. Agad itong hinila ni Dexter papasok sa kanilang kubo. Lolo, dali! May papakita po ako sa inyo. Bilisan niyo po, Lo, dali! Ano ba't masyado ka nagmamadali? Ano bang ipapakita mo? Basta po, dali! Sandali lang at baka madapa naman ako, dahan-dahan ka sa paghila. Nang makapasok na sila sa bahay, ay agad na isinarado ni Dexter ang pinto at bintana. Dinala niya si Lolo Ernesto sa isang sulok kung saan naroon ang nakabukas na kahon. Napanganga si Lolo Ernesto nang makita ang napakaraming gold bars.
Ano mga yan, Apo? Totoo bang mga gintong mga yan? Hindi po ako sigurado, Lo. Pero mukhang totoo po eh. Teka, saan mo ba kinuha ang mga yan? Kinakabahan naman ako. Ninakaw mo ba ang mga yan? Lo, hindi ko po ninakaw ang mga yan, no? Kagabi po kasi, Lo, na naginip po ako. Tapos sa panaginip ko po, nagpakita po sa akin si Tala. Tapos ang sabi po niya, may ginto daw po na nakabaon po sa tabi ng puno ng aratili sa likod ng bahay natin. Tapos yun, nung umalis po kayo, nagukay po ako. At yan po ang nahukay ko, Lo. Nanginginig na napaluhod si Lolo Ernesto sa harapan ng kahon. Kumuha ito ng 2 gold bar at matiim yung tinignan. Panginoon ko, totoong ginto nga ang mga ito. Kung ganun po, Lo, ibig sabihin yan mayaman na po tayo, Lo. Huwag ka maingay. Pero hindi kaya merong may-ari ng mga ito. Baka may nagbaon nito sa bakuran natin nang hindi natin nalalaman. Lolo, sa tingin ko po ay walang may-ari niyan. Sino naman pong magkakaroon ng ginto dito sa baryo natin? Saka, Lo, tignan niyo naman po yung kahon. Mukhang lumang-luma na po. Baka po ibinaon yan doon nung panahon pa ng mga Hapon. Ngunit nakapagtataka na itong nangyayari sa atin na po. Para bang sunod-sunod na ang swerte at magagandang nangyayari sa buhay natin. Ano ba ito? Bakit ito nangyayari sa atin? Hindi ko maintindihan. Bakit, Lo? Ayaw niyo po ba nun? Hindi po ba palagi nating ipinagdadasal noon na makakaahon po tayo sa kahirapan? Baka po tinupad na po ng Diyos ang matagal na po nating ipinagdadasal. Saka sa totoo lang po, malakas po ang kutob ko na may kinalaman dito yung berdeng bato na ibinigay sa atin ni Tala. Anong kinalaman naman ng batong yun sa nangyayari sa atin? Pakiramdam ko po yun po may gawa ng kung bakit tuloy-tuloy po ang swerte na nangyayari sa atin, Lo. Hindi niyo po ba napapansin? Simula po na mapunta po sa atin ang berdeng bato, ay sinwerte na po tayo. Una, yung scholarship ko po. Tapos, yung pagtaas po ng sahod nyo. Tapos ngayon naman, itong mga ginto. Natigilan si Lolo Ernesto sa sinabing yun ng apo niyang si Dexter at ibinalik na nito ang mga hawak nitong ginto sa loob ng kahon. Marahan itong tumayo at nilapitan nito ang berdeng bato na nakalagay sa kanilang altar. Kinuha nito yun at hinalikan. Kung totoo man na ikaw nga may gawa ng lahat ng ito, maraming salamat sa iyo. Hulog ka ng langit sa amin. Dapat po din tayo magpasalamat kay Tala, Lo. Kasi siya po nagbigay sa atin yan. Lo, naisip ko lang po, hindi po kaya diwata o anghel si Tala na nagpapanggap pong ibon? Baka po sinusuklian niya ang pag-aalaga natin sa kanya. Kung ano man si Tala, at kung tama ang sinabi mo, na ang berdeng bato ang dahilan kung bakit tayo siniswerte, ay maraming salamat sa kanya. Labis-labis pa ito sa ipinagdasal natin sa Panginoong Diyos, Apo. Hindi man masyadong naiintindihan ni Dexter ang nangyayari, ay alam niya na karapat-dapat sila ng kanyang Lolo Ernesto sa magagandang bagay na nangyayari ngayon sa kanilang buhay. Matagal silang nagtiis sa hirap, pero ganun pa man ay hindi nawala ang pananampalataya nila sa Panginoong Diyos. Nangako si Dexter sa sarili na gagamitin nila ang biyayang natanggap nila sa mabuti at hindi yun magiging dahilan upang makalimutan nila kung saan sila nanggaling. Sa mga sumunod na araw ay maingat at paunti-unting ibinenta nina Dexter at Lolo Ernesto ang ilang gold bars sa mga lisensyadong namimili sa bayan. Hindi nila minadali ang lahat. Sinigurado nilang legal at ligtas ang kanilang bawat takbang. Nagbukas din sila ng account sa isang bangko kung saan nila inilalagay ang malaking bahagi ng kanilang pera.
Para kina Dexter at Lolo Ernesto, sapat na ang simple ngunit maginhawang buhay, kaya hindi sila naging maluho. Ipinagawa nila ang kanilang bahay. Mula sa lumang kubo ay naging isang konkreto yun at siniguro nila na hindi na sila matatakot tuwing may bagyo. Hindi rin nila kinilimutan na magpagawa ng bahay ng mga ibon sa gilid ng kanilang bahay dahil kung minsan ay nagtutungo pa rin doon sina Tala at ang mga ibang ibong maya. Binili rin nila ang malaking lupang nasa tabi ng kanilang bahay at ginawang taniman ng iba't ibang klase ng mga gulay. Ikinatuwa yon ng buong baryo dahil naging bukasyon sa mga taong naghahanap ng trabaho. Sa bawat ani ay nagbibigay rin sila ng libreng gulay sa mga kapitbahay na hirap sa buhay. Hindi rin nila kinalimutan ang iba pang nangangailangan. Nagbibigay rin sila ng tulong sa simbahan, sa mga batang gustong mag-aral at sa mga may sakit. Makalipas ang ilang buwan, natapos kagad ang bagong bahay ni Dexter at sa gitna ng kanilang altar ay nandoon pa rin ang berdeng batong iniwan ni Tala bilang isang paalala ng biyayang ipinagkaloob sa kanila ng langit. Isang hapon, masayang umuwi si Lolo Ernesto sa kanilang bahay. Naupo ito sa malambot na sofa. Agad namang pinatay ni Dexter ang telebisyon upang magkausap sila ng kanyang lolo. Lolo, alam niyo po ba, nung lumabas po ako kanina ay tinanong po ako ng mga tsismosa nating kapitbahay. Tinatanong nila kung paano po tayo yumaman ng mabilis. Ano namang sinabi mo? Wala po, hindi ko po sila sinagot. Hindi naman po tayo obligadong sagutin ang mga tanong nila, di ba? Tama yung ginawa mo, Apo. Hayaan mo silang magtanong ng magtanong sa'yo. Darating ang araw na mapapagod din sila. Ikaw, Lolo, hindi ka pa po ba napapagod? Napapagod naman saan? Sa pagtatrabaho niyo po kay Don Claudio. Sa totoo lang po, hindi niyo na po kailangan magtrabaho sa kanya eh. Mas maganda po na mag-focus na lang po kayo sa sarili nating taniman. Ang totoo nga niya na po gusto ko na talagang umalis kay Don Claudio. Kaya lang, ay nahihiya ako na magsabi sa kanya. Alam mo naman, na siya ang sumagip sa atin nung panahong walang-wala tayo. Lo, alam ko po na mabait po si Don Claudio. Sigurado po ako na maiintindihan ka po niya. Hayaan mo, at bukas na bukas ay magsasabi na ako sa kanya. Oo nga pala, nakapagluto ka na ba ng hapunan natin? Opo, adobong baboy po niluto ko. Yun lang po kasi ang alam kong lutuin eh. O siya, ayos na yun. Ang importante, meron tayong pagkain. Tara na't kumain at nagugutom na ako. Sabay na tumayo ang maglolo at nagtungo sila sa kanilang kusina kung saan naroon din ang kanilang hapagkainan. Habang kumakain ay hindi pa rin makapaniwala si Dexter sa napakabilis na pagbabagong nangyayari sa buhay nila. Tahimik siyang humiling na sana ay mapanatili nila ang ganong pamumuhay. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi upang patuloy silang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Sa gitna ng pagkain ni Dexter, ay nakarinig sila ng mahihinang pagkatok sa pinto. Nagkatinginan silang dalawa, pero walang nagsalita sa kanila. Si Lolo Ernesto ang tumayo upang buksan ang pinto. Tumingin si Dexter sa pintuan at nakita niya si Don Claudio sa labas ng kanilang bahay. Magandang gabi, Lolo Ernesto. Pasensya na kung nagtungo ko rito nang walang paalam. Abay, ayos lang ho, Don Claudio. Ano ho pala sadya nyo? Maaari mo ba akong patuluyin sa napakaganda niyong bahay para sa loob tayo makapag-usap? Ay, sige ho, tuloy ho kayo. Saluhan niyo na rin po kami ni Dexter sa hapunan. Aba, hindi ako tatanggi dyan, lalo na't hindi pa ako kumakain.
Pinaupo ni Lolo Ernesto si Don Claudio. Kumuha ng pinggan, kubyertos at baso si Lolo Ernesto at inilapag yun sa tapat ng mayamang Ginoo. Nang magsimulang kumain si Don Claudio ay pinuri nito ang adobong baboy na niluto ni Dexter. Don Claudio, pwede ko na bang malaman kung ano po ang sadya niyo sa amin? Oo nga pala, munti ko na makalimutan ang sasabihin ko dahil sa sarap nitong adobo. Meron kasi sana akong i-offer sa inyo, Lolo Ernesto. Napansin ko kasi na maganda ang takbo ng taniman nyo ng gulay. Abay, tama ka, Don Claudio. Ang totoo nga po niyan hindi namin inaasahan na maraming restaurant sa bayan at sa ibang lugar ang napili ang aming gulayan upang pagkunan nila ng supply ng mga gulay. Ano palang tungkol sa aming gulayan? Hindi agad nagsalita si Don Claudio. Hindi maintindihan ni Dexter, pero bigla siyang kinabahan. Gusto kong bilhin ang gulayan nyo at maging itong lupang kinatatayuan ng inyong bahay. Malaki ang halagang ibibigay ko sa inyo. Kung nababahala naman kayo sa kung saan kayo maninirahan, ay imumungkahi ko na sa syudad na kayo manirahan. Mas maraming oportunidad kayong makukuha roon. Nagtama ang mga mata nila Dexter at Lolo Ernesto. Marahang umiling si Dexter at alam niya na nakuha ng kanyang lolo ang ibig niyang sabihin. Don Claudio, natutuwa po ako sa interes nyo sa aming lupain. Pero ikinalulungkot ko po, hindi namin ibinibenta ang aming gulayan at itong lupang kinatatayuan ng aming bahay. Ikaw ang magsabi ng presyo. Kahit magkano, ibibigay ko sa inyo. Pasensya na po talaga kayo, Don Claudio, pero hindi talaga namin ito ibibenta. Matiim na tinignan ni Don Claudio si Lolo Ernesto na para bang hinihintay nito kung magbabago pa ang isip nito o hindi. Maya-maya ay huminga ng malalim si Don Claudio. Kung ganon, ay nire-respeto ka naman ang desisyon nyo. Hindi ko na kayo pipilitin pa. O paano? Mauuna na ako. Maraming salamat sa masarap na hapunan. May sasabihin din pala ako sa inyo. Tutal nandito ka na rin. Gusto kong ipaalam sa inyo na ako po ay magre-resign na bilang hardinero. Kailangan ko na po kasing pagtuunan ng atensyon ng aming gulayan. Pero pwede naman akong magtrabaho pa sa'yo hanggang sa makakuha ka ng kapalit ko. Walang problema, Lolo Ernesto. Kahit bukas ay huwag ka nang pumasok. Hindi naman ganun kaalagain ang aking mga halaman. Madali lang din akong makakahanap ng kapalit mo. O sige, aalis na ako at maraming salamat ulit. Inihatid ni Lolo Ernesto si Don Claudio hanggang sa labas. Sandaling nag-usap pa ang dalawa at maya-maya pa ay bumalik na si Lolo Ernesto sa kusina. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito matapos umupo. Buti na lang po at hindi po kayo pumayag na ibenta po itong lupa natin. Talagang hindi ako papayag, Apo. Sa lupang ito ka na lumaki at dito tayo nagsimulang mangarap. Pero Lolo, nakakapagtaka po no, na parang ang laki po ng interes ni Don Claudio dito po sa lupa natin at sa gulayan. Bakit po kaya? Yan ang hindi ko alam, Apo. Kahit ako'y nagulat. Ngunit mabuti na lang at hindi sumama ang loob niya. Ayoko naman na magalit sa atin ang taong minsan ay tinulungan tayo nung hirap na hirap tayo. Hindi na lang nagsalita si Dexter. Ngunit iba ang tingin niya kay Don Claudio kanina. Tila hindi nito tanggap na tinanggihan ng kanyang lolo ang pagbibenta ng gulayan at ng kanilang lupa. Ganun pa man, hiniling niya na sana ay mali siya nang napansin at totoong maluwag sa kalooban ni Don Claudio ang pagtanggi nila rito. Sa paglipas ng mga buwan ay lalo pang gumanda ang ani at kita ng gulayan
nina Dexter at Lolo Ernesto. Dahil hindi na kailangan pang magtrabaho ni Lolo Ernesto kay Don Claudio, ay natutukan na nito ang kanilang gulayan at naging mas sistematiko ang takbo ng kanilang negosyo. Maging ang mga trabahador nila ay naging mas masigasig dahil bukod sa makatarungan ang pasahod ay maganda rin ang pakikitungo nila sa mga ito. Nang sumapit ang kaarawan ni Lolo Ernesto ay nagsagawa sila ng munting salo-salo sa plaza para sa lahat. Namigay din sila ng grocery at bigas sa mga dumalo. Habang abala sina Dexter at Lolo Ernesto sa pamimigay ay napahinto si Dexter nang mapansin niya si Don Claudio na nakatayo sa malayo. Nakatingin yun sa kanila habang seryoso ang muka. Lolo Ernesto, tignan niyo po oh. Hindi po ba si Don Claudio yun? Nasaan? Ayun po oh. Ba? Oo nga Sandali lang at lalapitan ko para makakain siya. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang si Lolo Ernesto nang biglang umalis si Don Claudio mula sa kinatatayuan nito. Malalaki ang mga hakbang na lumayo yun, kaya bumalik na lang si Lolo Ernesto sa tabi ni Dexter. Mukhang natuyogan po niya. Nalalapitan niyo po siya kaya umalis po siya. Bakit naman niya gagawin yun, Dexter? Aba, malay ko po. Pero hayaan na lang po muna natin siya. Marami pa po tayong kailangan bigyan ng mga grocery at bigas eh. Ito na po muna ang pagtuunan natin ng pansin. Nagpatuloy ang dalawa sa pamamahagi ng munting regalo ni Lolo Ernesto para sa mga tao. Pero naramdaman ni Dexter ang pagbangon ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam, pero tila may masama siyang kutob na parang may masamang mangyayari. Gabi na nang matapos ang selebrasyon ng kaarawan ni Lolo Ernesto. Bagamat pagod sila nang makauwi, ay napakagaan naman ng kanilang pakiramdam. Sabay na umupo ang maglolo sa sofa habang kapwa may nakapaskil na matamis na ngiti sa kanilang muka. Lolo Ernesto, ganito po pala ang pakiramdam ng nakakatulong, no? Sobrang sarap po sa pakiramdam. Sinabi mo pa, Apo. Totoong mas mabuti ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sana po ay masaya si Tala sa ginagawa po natin sa swerteng ibinigay niya po sa atin. Sigurado ko na hindi nagsisisi si Tala na tinulungan niya tayo. Naniniwala ko na ito ang gusto niyang gawin natin. Tinulungan niya tayo upang tumulong din sa iba. Salamat talaga kay Tala at sa berdeng bato na binigay niya. Kung hindi sa atin ibinigay ni Tala ang berdeng bato na yon, baka hanggang ngayon po, mahirap pa rin po tayo. Talaga pong napakaraming swerte at magagandang bagay nang nangyari sa atin dahil po sa bato na yon. Pero Lo, maiba po ako. Hindi ka po ba kinakabahan kay Don Claudio? Aba, bakit naman ako kakabahan sa kanya? Kasi po, iba po yung tingin niya sa atin kanina habang namimigay po tayo ng grocery at bigas. Parang hindi po niya nagugustuhan ang ginagawa natin. Ano bang iniisip mong bata ka? Bakit naman hindi magugustuhan ni Don Claudio ang ginagawa natin pagtulong sa mga tao dito sa ating baryo? Sigurado ko na masaya din si Don Claudio dahil hindi na lang siya ang may kakayahang tumulong sa mga tao. Kaya huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano sa kanya. Maraming beses na nating napatunayan ang kanyang kabutihan na po. Magsasalita pa sana si Dexter nang may marinig silang kakaibang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Tila may mabilis na naglakad papalayo sa bahay nila. Nagkatinginan silang dalawa at agad na tumayo si Lolo Ernesto upang buksan ang bintana kung saan nila narinig ang ingay. Sumunod si Dexter at sa pagbukas ni Lolo Ernesto ng bintana ay nakita nila ang isang nilalang na mabilis na tumatakbo papunta sa likod ng kanilang bahay. Hoy! Sino ka? Bakit ka pumapasok sa bakuran namin nang hindi namin alam?
Lolo, hindi naman po yung nagpapakilala kung sino siya eh. Nagtungo si Lolo Ernesto sa kusina. Patuloy itong sinundan ni Dexter. Kinabahan siya na kinuha ng lolo niya ang itak. Lumabas ito sa pinto sa likod ng kanilang bahay. Binuksan ni Dexter ang ilaw doon. Lumabas ka kung nandiyan ka! Magpakita ka sa amin! Lolo, tingnan nyo. May bakas po ng paa sa lupa. Ito po. Itinuro ni Dexter sa lolo niya ang malalaking bakas ng paa. Patungo ang bakas sa pader. May nakita rin silang bakas ng putikang kamay sa pader na parang may umakyat doon. Mukhang may nakapasok na ibang tao dito sa bakuran natin, Apo. Pero lo, tao po ba talaga yun? Imposible po kasing maakyat ng tao ang pader na nakapalibot po dito sa lupa natin kasi napakataas po eh. Base naman po sa bakas ng kamay dyan sa pader, ay mukhang inakyat niya yan. Maliban na lang po kung si Spider-Man po ang pumasok dito sa bakuran natin. Teka. Aswang, Apo. Aswang ang pumasok dito. Kunin mo ang garapon ng asin. Bilisan mo! Bumaha ang kaba sa dibdib ni Dexter sa sinabing yun ng kanyang lolo Ernesto. Nagmamadali niyang kinuha ang isang garapon ng asin sa kusina nila at pinagtulungan nila ng kanyang lolo ang pagsaboy ng asin sa paligid ng kanilang bahay. Magdamag na nagbantay si Lolo Ernesto upang masiguro nila na hindi na babalik ang pinaghihinalaan nilang aswang na pumasok sa kanilang bakuran. Sinubukan ni Dexter na samahan ng lolo niya, ngunit pagsapit ng alauna ng madaling araw ay nakaramdam na ng antok ang batang si Dexter. Lo, inaantok na po ako. Mukhang hindi naman na po babalik yung aswang. Matulog na po tayo. Hindi ako pwedeng matulog. May pakiramdam ako na babalik ang aswang na yon. Kung ano man ang pakay niya, ay yun ang gusto kong malaman. Pero kung inaantok ka na talaga, abay matulog ka na, Apo. Ako na ang bahalang magbantay dito. Kayang-kaya ko na ito. Sigurado po ba kayo, Lo? Mukhang inaantok na rin po kayo eh. Magkakapilang ako, Apo. Sige na, matulog ka na. Nagtungo na si Dexter sa kwarto nila. Dala niya ang itak dahil maigpit na bilin ni Lolo Ernesto na palagi niya yung dadalin upang kapag kinakailangan niya ay gamitin niya yun para meron siyang magagamit na pamprotekta sa kanyang sarili. Bago siya matulog ay nagdasal muna siya at tumingi siya ng proteksyon para sa kanila ng kanyang lolo. Nang dahil sa labis na antok ay agad siyang nakatulog ilang minuto matapos niyang mahiga. Sa gitna ng maimbing na pagtulog ni Dexter ay bigla siyang naalimpungatan nang may narinig siyang pagkalabog sa sala. Mabilis siyang bumangon. Palabas na sana siya ng kwarto nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Lolo Ernesto. Dexter, Apo! Kahit anong mangyari, ay wag na wag kang lalabas ng kwarto! Lolo Ernesto! Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Dexter nang makita niyang nakahandusay si Lolo Ernesto sa sahig habang may isang nakakatakot na nilalang ang nasa ibabaw nito. Nakaumang ang matutulis na kuko ng nilalang sa leeg ng kanyang lolo habang ang isa nitong kamay ay mariin na nakatuon sa dibdib ni Lolo Ernesto na siyang pumipigil para hindi ito makagalaw. Napagtanto ni Dexter na aswang ang nakakatakot na nilalang na yon. Matutulis ang mga ngipin nun at namumula ang nanlilisik nitong mga mata. Sa kabila ng pagbabawal ni Lolo Ernesto na lumabas ng kanyang kwarto, ay hindi niya ito sinunod. Kinuha niya ang itak na nasa ilalim ng higaan at itinago niya yon sa kanyang likod. Inipit niya yon sa suot niyang short at saka siya marahang lumabas ng kwarto. Napatingin ng aswang kay Dexter. Umangil ito na parang isang napakabangis na hayop. May takot siyang naramdaman, ngunit
Hindi niya yon ipinahalata. Dexter, apo! Napakatigas ng ulo mo! Bakit lumabas ka pa? Lolo, hindi po kita pwedeng pabayaan. Hindi po ako papayag na patayin ka ng aswang na yan, gaya ng ginawa niya sa iba niyang naging biktima. Walang mamamatay sa inyo kung ibibigay niyo ang hinahanap ko. Anong ibig mo sabihin? Ang berdeng bato. Anong berdeng bato ang sinasabi mo? Wala kaming alam sa bato na yon. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Narinig ko ang pag-uusap niyong dalawa kanina. Alam ko na dahil sa isang berdeng bato, kaya kayo biglang yumaman. Ang batong yun ang nagbibigay sa inyo ng swerte. Tumiim ang bagang ni Dexter. Hindi niya inalis ang tingin sa aswang, lalo na sa mga kuko nito na halos 1 pulgada na lamang ang layo sa liig ng kanyang lolo Ernesto. Kung ibibigay ko ba sa iyo ang berdeng bato, ay pakakawalan mo na ang lolo ko? At aalis ka na rito? Oh, hindi ko kayo sasaktan dahil ang batong yun lang ang pakay ko dito. Dexter, huwag mong ibibigay sa aswang na ito ang berdeng bato. Sigurado ko na gagamitin niya lang yan sa masama. Tumahimik ka, tanda. Kung ayaw mong laslasig ko ang lalamunan mo. Sige na, tatahimik na ako. Lolo, mas mahalaga po ang buhay niyo kaysa sa berdeng bato. Aanhin ko naman po ang marangyang buhay kung wala naman po kayo. Mas gugustuhin ko pa pong maging mahirap ulit kaysa mamatay po kayo, Lo. Tumigil na kayo sa mga drama niyo. Akin na ang berdeng bato. Ipapaalala ko lang na madali akong mainip. Pwede kong patayin ang lolo mo at susunod kita. Tapos, ako na lang ang maghahanap ng batong yun dito sa bahay niyo. Kaya kung gusto niyo pang mabuhay, ibigay niyo na ngayon ang hinahanap kong berdeng bato. Teka, maghintay ka't kukunin ko ang batong sinasabi mo. Pinilit ni Dexter na pakalmahin ang kanyang sarili. Patagilid siyang naglakad, papalapit sa altar. Hindi niya inaalis ang tingin sa aswang at sa kanyang lolo Ernesto. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang berdeng bato na nasa altar at napansin niya ang pagtutol sa mga mata ng kanyang lolo. Matapos yun ay marahang naglakad si Dexter palapit sa aswang. Bilisan mo ang paglapit sa akin, bata. Huwag mo kong pinaglalaruan. Nang halos kalahating dipa na lamang ang layo ni Dexter, ay iniunat niya ang kanyang braso. Binuksan niya ang kanyang palad kung saan naroon ang berdeng bato. Ito na ang hinahanap mong berdeng bato. Isang malaking ngisi ang pinakawalan ng aswang. Akala mo ay nakakita ito ng napakasarap na pagkain, pagkakita sa berdeng bato. Inilayo nito ang kamay nito na malapit sa leeg ni Lolo Ernesto upang kunin ang batong berde. Nang aabutin na ng aswang ang bato, ay mabilis na inilabas ni Dexter ang itak na nakatago sa likod niya. Buong lakas niyang tinaga ang braso ng aswang. Malakas na napasigaw ang aswang. Nakawala si Lolo Ernesto sa aswang at nang makatayo ito, ay binuhat nito ang lamesang nasa gitna ng sala at hinihampas yun sa likod ng aswang. Nalugmok sa sahig ang aswang. Lolo! Ang itak! Ibinato ni Dexter ang itak sa lolo niya, ngunit bago pa yun masalo ni Lolo Ernesto, ay nakatayo na ang aswang at ito ang nakasalo ng itak. Biglang sinunggaban ng aswang si Dexter at kinuha nito ang berdeng bato sa kanyang kamay. Magpasalamat ka dahil ang berdeng bato lang ang pakay ko. Dahil kung hindi, ay papatayin na kita ngayon. Umalis ang aswang sa ibabaw ni Dexter at mabilis siyang tumakbo palabas. Habol ang paghinga na tumayo
ang batang si Dexter. Lolo, paano yan? Ang berdeng bato po. Patawarin niyo po ako kung nakuha niyo ng aswang. Hindi po umubra ang plano ko eh. Pabayaan mo na, Apo. Ang importante ay ligtas tayong dalawa. Biglang pumasok ang isang ibong maya sa bahay ni na Dexter. Agad naman na nalaman ni Dexter na si Tala ang naturang ibon dahil sa marka nito sa dibdib. Nagpaikot-ikot ito sa itaas at nang lumapag yun sa saig ay nagimbal sila nang bigla yung magliwanag. Isa yung nakakasilaw na puting liwanag. Nang mawala ang liwanag na bumalot kay Tala ay iba na ang anyo nito. Isa na itong napakagandang babae na may asul na mata. Nakasuot ito ng damit na nababalutan ng balahibo ng ibon. Diyos ko! Anong klaseng aswang ang isang ito? Lolo, mali po kayo. Sa tingin ko po, hindi po siya isang aswang. Tama ang iyong tinuran, Dexter. Ako si Tala, ang ibong maya na inyong tinulungan na tinalagaan. Ako ang diwata na protektor ng lahat ng klase ng ibon. Ako ang nagbigay sa inyo ng berdeng bato dahil mabuti ang iyong mga puso at karapat-dapat kayo sa pagpapala ng mahiwagang bato na yon. Sandaling natulala si Dexter. Bagamat may hinala na sila na hindi talaga normal na ibong maya si Tala, ay hindi pa rin siya makapaniwala na isa itong diwata. Patawarin mo ako, Tala. Dahil ninakaw ng isang aswang sa amin ng berdeng bato. Hindi namin to napangalagaan. Hindi pa huli ang lahat, Dexter. Habulin mo siya. Patungo ang aswang sa gubat. Sundan mo ko at gagabayan kita. Ang berdeng bato ay hindi maaaring mapunta sa baling kamay. Hindi lang yung nagdadala ng swerte, kundi isa rin yung makapangyarihang mutya na maaaring gamitin sa kasamaan o kabutihan. Tumiim ang bagang ni Dexter. Mabilis niyang kinuha ang itak, ngunit hinawakan siya ni Lolo Ernesto sa braso. Ninyo, hindi kita pinapayagan na sundan ng aswang at ilagay ang sarili mo sa panganib. Hayaan mo na ang berdeng bato. Pero Lolo, ang sabi po ni Tala ay hindi po yung pwedeng mapunta sa maling kamay. Kailangan po nating mabawi ang berdeng bato dun sa aswang na yon. Alisin mo ang pag-aalala sa iyong puso, Ernesto. Hindi ko pababayaan si Dexter. Magtiwala ka. Unti-unting lumuwag ang pagkakakapit ni Lolo Ernesto sa braso ng bata hanggang sa tuluyan itong binitiwan ang apo. Mag-iingat ka, Apo. At nakikiusap ako sa iyo, mahal na diwatang Tala. Ibalik mo dito si Dexter ng ligtas at buhay. Nangangako po ako sa inyo. Dexter, tara na. Kailangan na natin kumilos upang bawiin ang berdeng bato. Umalik na si Tala sa anyo nito na isang ibong maya. Nang lumipad yun palabas ng bahay, ay sinundan yun ni Dexter habang tangan ang matalim na itak. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa gubat na nasa dulong bahagi ng baryo. Agad na naramdaman ni Dexter ang kakaibang presensya sa paligid. Nang dumapo si Tala sa sanga ng isang puno, ay huminto na rin si Dexter. Luminga siya at namilog ang mga mata niya nang makita niya si Don Claudio na nakasandal sa isang malaking puno. Duguan ng braso nito habang habol ang paghinga, ngunit ang labis na gumimbal sa kanya ay hawak ni Don Claudio ang berdeng bato. Tila naramdaman naman ni Don Claudio ang presensya ni Dexter sa paligid. Kaya naman, agad itong lumingon sa kanya at pinanlisikan siya nito ng mga mata. Don Claudio? Ibig sabihin, kayo po ang aswang? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ko po ang sagutin nyo. Ikaw po ba ang aswang dito sa baryo? Kung sabihin kong oo, anong gagawin mo?
Papatayin mo ako? Sa tingin mo ba, ay may laban ng isang batang kagaya mo sa isang tulad ko? Nilinlang mo kami. Ipinakita mo sa aming mabuti kang tao. Pero totoo, ikaw pala ang pumapatay sa mga inosenteng tao dito sa baryo. Tapos, ninakaw mo pa sa amin ng berting bato. Ibalik mo sa akin ang batong yan. Hindi ako baliw para ibalik ang berding bato na to sa'yo. Ako lang ang dapat na mayaman sa baryong ito at wala nang iba pa. Ako lang ang dapat na nakakaangat sa lahat habang kayong lahat ay nalulugmok sa kahirapan. Humigpit ang pagkakahawak ni Dexter sa itak. Hindi siya makapaniwala na ganun kababaw ang dahilan ni Don Claudio sa pagnakaw nito sa berding bato. Masyado kang makasarili, Don Claudio. Inamin mo na rin sa akin na hindi ka totoong mabuti dahil puno ang puso mo ng inggit at pagkasakim. Masyado ka ng marami sinasabi. Hindi ako papayag na mabuhay ka pa dahil walang pwedeng makaalam ng aking sekreto. Ang dapat sa'yo ay mamatay na. Isang malakas na pagsigaw ang kumawala sa lalamunan ni Don Claudio na parabang nasasaktan ito. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang ito. Bagyang napaatras si Dexter, ngunit naalala niya na kailangan niyang mabawi ang berding bato mula kay Don Claudio. Inisip niya rin ang mga taong pinatay nito. Ikaw ang dapat mamatay, hayop ka. Ang mga kagaya mo ang hindi na dapat binubuhay pa dahil marami ka pang buhay na kukunin. Mabilis na tumakbo ang aswang na si Don Claudio papalapit kay Dexter. Inihanda naman ni Dexter ang sarili sa pakikipaglaban. Ngunit bago pa tuluyang makalapit si Don Claudio sa kanya, ay dumating ang napakaraming ibong maya. Kasama naman ngayon si Tala. Sinugod ng mga ibon ang aswang at pinagtutuka ito sa iba't ibang parte ng katawan. Tila hindi alam ni Don Claudio ang gagawin. Pilit nitong itinataboy ang mga ibon na umaatake sa kanya. Lubayan niyo ko! Lubayan niyo ko, mga peste kayo, mga ibon kayo! Hanggang sa napansin ni Dexter na nabitiwan ni Don Claudio ang berdeng bato. Bago pa yun malaglag sa lupa, ay sinalo na yun ng mga paa ni Tala at lumipad ito papunta kay Dexter. Inilaglag ni Tala ang berdeng bato sa tapat mismo ni Dexter at gamit ang isang kamay ay nagawa niya yung saluin. Lunukin mo ang berdeng bato, Dexter! Nang sa gayon ay magamit mo ang kapangyarihan ito bilang mutya. Yan din ang paraan upang wala na makakuha nito sa'yo. Hindi na nag-isip pa si Dexter. Sinunod na lang niya ang sinabi sa kanya ni Tala. Isinubo at nilunok niya ang berdeng bato. Gumapang yun sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang dibdib, hanggang sa isang kakaibang lakas ang bumalot sa kanyang katawan. Napapikit siya at naramdaman niyang tila may dumadaloy na liwanag at enerhiya sa kanyang mga ugat. Naramdaman ni Dexter ang paggising ng kakaibang tapang sa kanyang dibdib. Nilubayan na ng mga ibong maya ang aswang na parabang alam na ng mga yon na handa na siyang labanan ang halimaw na nasa kanyang harapan. Ang aking berdeng bato! Nasaan na? Ibigay mo sa akin ang bato ko! Hindi mo dapat hinahanap ang bagay na hindi naman sa'yo. Walang hiya kang bata ka. Napakalakas ng loob mo. Tignan natin ngayon ang tapang mo. Umangil si Don Claudio at sa isang iglap ay sumugod dito kay Dexter. Nang sandaling yun, kahit katiting na takot ay walang naramdaman si Dexter. Ramdam pa rin niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Sa unang paglapit ng aswang ay mabilis na umiwas si Dexter. Bago pa malaman ni Don Claudio kung nasaan siya, ay tinagal na niya ito sa braso. Napaurong ang aswang at muling umatake gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Panayang iwas ni Dexter at kung minsan
ay tumatama ang matatalim na kuko sa katawan ng mga puno sa paligid. Yan lang ba ang kaya mo, ha, Don Claudio? Napakahina mo pala. Napakayabag mo. Humanda ka. Oras na mahuli kita. Pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo. Sa tulong ng kapangyarihan ng mutya, ay naging napakabilis ng paggalaw ni Dexter. Nang makakita siya ng pagkakataon, ay isang malalim na hiwa sa dibdib ang ibinigay niya sa aswang. Sunod ay tinaga niya ito sa balikat at sa binti. Sa bawat pagbaon ng talim ng itak sa katawan ng naturang aswang, ay isang kalinus-lunus na sigaw ang pinapakawalan nito. Tapos na ang panlilinlang mo sa aming lahat. Harapin mo ang katapusan mo, Don Claudio! Malakas na sinipa ni Dexter ang aswang sa tiyan. Sumuka ito ng dugo. Bakas sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa husay at lakas na ipinapakita ni Dexter. Hindi na sinayang ni Dexter ang pagkakataon at itinarak niya ng malalim ang itak sa tapat mismo ng puso ng aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Claudio sa buong kagubatan. Isa yung sigaw ng pagkatalo. Sa puntong yun ay biglang nagliyab na ang katawan ng aswang. Lumabas ang naglalagablab na apoy mula sa sugat nito sa mismong dibdib. Napaatras si Dexter habang pinapanood ang dahan-dahang pagkatupok ng katawan ni Don Claudio. Habol niya ang kanyang paghinga at hindi siya makapaniwala na nagawa niyang mapatay ang aswang na matagal na nagbigay ng takot sa kanilang baryo. Nang sandaling yon, ay narinig ni Dexter ang boses ni Lolo Ernesto. Lumingon siya sa likod at napansin niya ang liwanag na mula sa isang lampara. Dexter! Nasaan ka na? Dexter! Lo, nandito po ako! Hindi nagtagal ay nakita na ni Lolo Ernesto si Dexter. Nagimbal ito nang makita ang nasusunog na katawan ng aswang. Diyos ko! Mabagin langit! Anong nasusunog na yan? Hindi po ano, kundi sino, Lo. Si Don Claudio po yan. Siya po pala ang aswang na nagnakaw sa berdeng bato. At siya rin po ang aswang na matagal na po pumapatay sa mga tao dito sa ating baryo. Kinuha niya po sa atin ang berdeng bato dahil nalaman niya na kung sino po ang nagmamay-ari nito ay magkakaroon po ng napakaraming swerte sa buhay. Ano bang pumasok sa isip niya? At gusto pa niyang kunin ang berdeng bato, gayong napakayaman na niya. Ang sabi po niya sa akin, ayaw niya pong may ibang mayaman dito sa ating baryo. Ang gusto po niya ay siya lang po ang nakakaangat sa ating lahat. Kung ganon, ay makasarili pala si Don Claudio. Malamang ang ginagawa niyang pagtulong ay upang maramdaman niya na mas nakakaangat siya sa ating lahat. Pero nung ginawa mo, Apo, paano mong napatay ang isang aswang na kagaya ni Don Claudio? Tinulungan po ako ng berdeng bato, Lo. Binigyan po ako nito ng lakas at tapang para malabanan ko po si Don Claudio. Lo, totoo po ang sinabi ni Tala na hindi lang nagbibigay ng swerte ang berdeng bato. Isa rin po yung makapangyarihang mutya. Kung ganun, ay nasan na ang berdeng bato, Apo? Nakuha mo ba ito kay Don Claudio? Opo, Lo, nakuha ko po. Nasa loob na po ng aking katawan. Sinabi po kasi sa akin ni Tala na kailangan ko po yung lunukin para magamit ko po ang kapangyarihan ng bato. Kaya habang buhay na pong nasa akin ng berdeng bato at wala na pong ibang makakakuha sa akin ito. Isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Lolo Ernesto. Bahagyan itong ginulo ang buhok ni Dexter. Sa tingin ko, ay nakatakdang mangyari ang lahat ng ito, Apo. Pero ang importante ay wala na si Don Claudio at ligtas ka na, maging ang ating buong baryo. Tama ka po, Lo. Simula po ngayon, sigurado ako na magiging ligtas at payapa na po ang ating baryo. Matapos mag-usap, ay niyaya na ni Lolo Ernesto si Dexter na bumalik sa kanilang bahay. Habang naglalakad palabas ng gubat,
ay sinulyapan pa ni Dexter ang nasusunog pa ring katawan ng aswang na si Don Claudio. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata sina Tala at ang iba pang ibong maya na nakadapo sa sanga ng isang puno. Ramdam niya ang kasiyahan ng mga yon dahil nagtagumpay sila sa pakikipaglaban sa puwersa ng kadiliman. Makalipas ang ilang araw, ay nagsimulang magtaka ang mga tao sa biglaang pagkawala ni Don Claudio. Nanatiling tikom ang bibig ni na Dexter at Lolo Ernesto tungkol sa bagay na yon dahil duda sila na may maniniwala sa kanila kapag sinabi nila ang buong katotohanan. Isa rin sa napansin ng mga tao ay ang wala nang sumunod na naging biktima ng mga aswang. Unti-unting nabuo sa isipan ng mga taga-baryo ang isang hinala na si Don Claudio ang aswang dahil kasabay ng pagkawala nito ay ang pagbabalik ng katahimikan at kapayapaan sa kanilang lugar. Samantala, nagpatuloy sa pag-unlad ang buhay ni na Dexter at Lolo Ernesto. Mas dumami ang ani sa kanilang gulayan at mas dumami rin ang taong natutulungan nila. Sa kabila ng mabilis na pag-angat nila sa buhay, ay hindi sila naging mayabang o mapagmalaki sa kanilang yaman. Sa halip, lalo pa silang naging mapagkumbaba at naging palaging bukas ang kanilang mga puso, lalo na sa mga nangangailangan.